Ma, kumusta na pakiramdam? Okay na. Ha? Okay na. Ready na magbiyahe? Hmm. Tagal yun. Ha? Matagal yun. Mga 5 hours. Okay na. Nag-ano yung kapatid ko, parang rent car na yung may driver. Bayad doon is 6K. So, doon na lang ako sasakay kasi ayoko nga magmotor ako lang mag-isa. Hindi ako komportable. Saka sabi naman ng kapatid ko, siya na lang daw magmotor at ako ang sasama kay mama sa sasakyan. Kakapagod din talaga, promise. Aside sa nakakatakot. Kasi ang bibilis kayo magpatakbo pag sa ganyan mga long distance. May mga pa rider na yung nagpapasikat yung gaganon-ganon yung pag nila drive. So, takot ako baka sagi ba ako or ganon. Kasi ang dami nung papunta ako dito, ang daming mga rider nagpapasikat ba. Yung bill namin okay naman, natuwa naman ako kasi smooth lahat, walang away na naganap. At least pala sa mga nangyari sa amin, may mga realization. So, sana nga patuloy-tuloy na to. Tuloy-tuloy na to. Naghati si Ike at yung kapatid ko, si Werman, naghati sila. At saka si Werman din yung nagbigay ng yung para sa sasakyan ni mama papuntang Butuan. At nagbayad din si Werman ng may dalawa kasi siyang parang binibigyan ba yung nagpa-process ng mga papers ni mama. Saka siya, kasi siya yung taga dito, siya ang tumutulong na yung humingi rin ng maka-discount ba sa DSWD. Kasi may rin si mama, naka-discount rin sa senior at PhilHealth. Kaya yung sobra is pinaghatian nila ni CK at ni Werman. Ngayon, si Werman rin, siya ang nagpasahod ng dalawang yung nag-process at yung nagbantay kang mama na pamangkin ko. 450 per day. May siya, sangla na ng alahas niya. Kasi ako naman, yung sa akin, yung sa homemade ni mama. So, ganon. Happy si Bisaya kasi dapat di ba? Sana ganito dati. So, wala sanang mga away na naganap. Happy rin si mama na dati kasi yung naalala nyo yung na-admit si mama na sinuntok ko yung kapatid ko. Grabe yung mga naranasan bago nagka-ayos. Wala nang stress, ma. Wala na. Ang sabi ko naman kasi, clear ko sa kanila, ngayon, papunta na si mama sa sa Butuan, ako mag-aalaga doon, kaya kung may mga ganun sa ma-admit si mama, sa inyo na yan. Pero syempre, kung naman, meron naman akong maibigay, syempre magbibigay rin ako. Antok ka, ma? Antok ka? Antok? Sabi kasi ng ni Werman payag ba daw si mama na isakay sa bao-bao para daw makatipid ka. Kasi magkano lang yung bayaran sa bao-bao, ma? Ha? 4K lang. So, makasave ng 2K. Sabi ni mama, ayaw daw niya kasi syempre mahangin yun at saka yung upuan nun. Masikip, hindi komportable. Ako naman, sabi ko, hindi talaga pwede. Hirap nga si mama umupo Paupuin mo sa alanganin ng upuan nun So, yun. Pilitan siya kumuha ng Avanza daw Thanks God talaga. Walang away na naganap. Kana ako ni mama, sabi niya gusto daw niya ng apritada or bangos na isda. Gang kuan ni kugkuan gang baka nang walay tambok gang. Ante. Walay tambok kay senior ang mukaon.
ano. Kumain kasi dito kami kahapon. Masarap naman yung ano nila, parang pork steak yata yun. Masarap naman. Kaya bumalik ako ulit dito. Ayan yung order nila dito. Pag yung mga karne-karne, 80 yan. 80 at saka ito namang talong. Namiss ko ng tortang talong 35. Buti naman malapit lang to sa hospital. Tapat. Tawid lang dyan sa highway. Harap. Ito na, naghintay na kami ng sasakyan. Nya, mami, ngawon ka sa tagulwan, ma. Oh, ngawon kaya po. Back to origin. Oh. Ha? Origin Oh. ba? Lagi. O-R-I? Diba? I? Oh. Di pa malabo ang mata mo? Ang origin, well? O-R-I-G-I-N, lagi. G? G ba? G? I-N. Oh. Puro I. Oh. O... O... O! R! I. Ay! G. G nga, gunya. Kanya, Ay! I yapon. Oh. Sak mo, ay. Nanayo. Yung kapatid ko narinig niyo. Gusto niyang magpuso. Samay din ng ano. Back to origin daw si mama. Panay tanong yung spelling, tama ba? Si mama, grabe ang tawa. Balik-balik yun siya. Ano sa yung spelling? Where ang spelling sa origin unsa to? Ngayon na lagi ko correct lagi na siya. O R puro I. Ulit-ulit yung ano nagbabantay kang mama habang yung isa nagpa-process. Pamangkin ko to sa pinsan. Oh, malaki-laki rin pala. Maigo ta? May ko ito ko likod. Ah, okay. Sama daw siya yung ano, tenerhan ni mama. Sama daw siya sa Butuan, pero sama din siya pagbalik nila kasi sa kapitbahay niya to Lolo. Hindi man pabalikon. Nel, samahin sa ko din, Nel. Binuhat Tuwang-tuwa si mama na gadaan kami ng Claveria kasi never pa siyang nakapunta dito. Wala siya kaagad na rin. Oo. Hindi makitugnaw ra ba diri ma? Asa? Malamig dito sa Claveria. Ngayon, kunin mo ma. Wala ko nililiyon ka na buntag. Papad. Bakit pa kayo mapag-ibanggaan talaga? What's that? Ay, black gani nga. Patuloy. Oh, naa. Come here. Ulay pa ako. Ay, gilak ni mo ma? Kasibog siya dito dapat. Oh, palihog. Kasibog dapat ang kapyan ng cake ko. Ala, masamad ka? Ito nakatingin. Naunsa man ni Shanley? Pound. What happened? Yeah. You're happy, Shanley? Sobra talaga akong nataranta. Dugo, grabe, ang daming dugo. Ano kaya to? Naiyak talaga ako. Awang-awa ako kay Shanley. Sinakay ba sa likod? Kasi nga, pag maglakad siya, yung mga nana at dugo lumalabas. Ang dami na talaga sa paa niya. Nakita nila ako. Sabi nila, i-wheelchair ko daw. Kaya ayan, winilchair ko.
naman ni sakyanan dere. Salamat talaga, nakahanap din kami ng pedya. Wala kasi si Dr. Oko, yun yung pedya niya eh. Oh. Transfer kami ng doktor kasi yung doon tinimbang na si Shanley, diba? Pero wala pa yung doktor. Kaya may nakita ko dito, nandito na yung doktor, nag-transfer kami. Pero nagpaalam naman ako. Ayan, oh. Ayan. Wala, Dok. Kana ra gyud diha, Dok. Kana ra gyud diha. So, so 5 days na na, Oh, kay gabi pa man ko kaabot niya. Pero tina ako ginervyos gyud ko. Oo. Sa man ni, oy. pero sa may tambal? Wala. Kay Gina-wash na siya? oh, pero kanang dili gid ako siya mawas og taon kay maglaki-lak man siya, Dok. Kailangan siya linuan mo. Dati nagkasabay rin si Shanley at si Mamang nagkasakit. Ngayon na naman. Ito yung kay Shanley. Actually, hindi talaga alam ni Rhea at ni Shanley na iuwi ko na si Mama. Gusto ko bang i-surprise? Mahilig si Bisaya ng surprise eh. Kaso, nung dumating nga ako ang talaga, nagulat at ninervyos. Kasi kaya pala nung tinawag ko si Shanley na Shanley lumabas ka dito, parang ayaw niyang lumabas. Tsaka napilitan siya, ang tagal niyang lumabas. So nung pumunta na siya doon sa labas, umiyak siya. Nagulat ako, sabi ko anong nangyari? Akala ko natapilok lang siya. Kasi ang daming dugo. Sabi ko na saan nga siya natama. Yun pala, na-infection na nga yung parang mga sugat niya. Napabayaan. Yun ang sabi ng doktor. Sabi ng doktor kasi infectious bacteria. Sabi ko, Dok, paano naman yan na nakuha yung bakterya na yan? Nasa bahay lang naman yan si Shanley. Sabi kasi ng doktor, baka daw yung nagtampisaw-tampisaw daw sa tubig baha, ganon. So naalala ko, doon nga siguro niya na nakuha doon nung minsan kasi sinundo ko siya, naligo sila sa ulan, yung doon kina Binani. At saka may parang kunting doon, tubig baha. Nagtampisaw sila doon. Siguro doon niya nakuha. Hindi ako sigurado. Pero, yun nga, iniisip ko, saan nakuha ni Shanley yun? Si Shanley naman, hindi ko yan pag yung ulan, hindi naman niya naglalaro ng mga tubig kanal dyan or nandito lang naman yan sa bahay. Yun lang ang naaalala ko na yung naglalaro nga sila doon. So, baka nga doon niya nakuha yung bakterya na yon. Before ako umalis, before ako pumunta kay Mama, meron na yung isa. Ginamot ko yun, nilagyan ko ng amoxicillin, yung inopen ko yung capsule at nilagyan ko. So yun pala, nung pagkaalis ko, kasi 4 days ako doon kay Mama So, Sunday, Monday, Tuesday. 4 days ako doon kay Mama. So, pala yun? Sabi ng doktor, nanganganak nga yun pag napabayaan. At kung pag hindi pa magamot yun, kakalat yun sa buong katawan niya. Akalain nyo, sa 4 na araw na yun, naging 7 siya. 7 dito sa, anong tawag nito, yung sa mga daliri ng paa. As in, kabilaan. At saka yung dumugo na yun na sobra, 'di ba? Siya, medyo natapilok ng konti. Natama doon sa tsinelas niya, yung parang ganun ng tsinelas. Kaya grabe ang dugo. So yun, niresetahan siya ng doktor ng antibiotic for 7 days. At saka pain reliever. Kasi nga, sabi niya na alam mo, Umi, hindi kaya ako nakakatulog
nung wala ka dito. Kasi nga sobrang sakit, hindi rin siya nakakalakad kaya pala si Ria, sinabi sa akin nung tumawag din ako. Palagi ako nagche-check sa kanila eh. Yun nga din ang ikinagalit ko. Kasi palagi akong tumatawag sa kanila, kumusta kayo dyan? Kumain na ba kayo? Anong ulam nyo? Ganon, anong oras kayo natulog kagabi? Anong oras gumising si Shanley? Ganon palagi, tumatawag ako as in. Niwala man lang sa kanilang dalawang nagsabi na ganon na ang nangyari. At least kung nasabi man yun ni Ria sa akin na ganon na dumami siya, at least umuwi ako kung nakita ko yun. Sana, yun nga kung sinabi niya sa akin, papipicturan ko yun. Kung nakita ko talaga na ganon yun, umuwi talaga ako. Or sasabihin ko, sabihin ko sa kanya kung anong dapat gawin. Kasi, nung isa pa lang yun, hinugasan ko na yun bako naman yan si Shanley matulog, pinapahugas ko yan siya. Kaya, sabi ko nga, kung nandito lang ako noon, hindi mangyayari yun na dadami. Kasi yun din ang sabi ng doktor na kung nahugasan lang daw yun ng tubig at saka yung nasabunan ng safeguard. Safeguard naman talaga ang pinapasabon ko na kay Shanley. Hindi daw mangyayari na dadami yun. Hindi rin kasi nahugasan ni Shanley kasi takot siya na lalo daw sasakit pag maanuhan ng sabon. Nag-alala nga ako kasi ngayong Lunes, pasukan na. Hindi ko nga alam kung kung pwede ba siyang makachinelas lang muna. Pero sabi naman ng doktor na pwede naman, kung hindi talaga, kasi ginagamot na siya ngayon eh. So, ngayon naman, medyo nag-dry na. Pero pag pag sapatusan yun, hindi pa talaga pwede. So, baka ipagchinelas ko lang muna si Shanley or kung man, tingnan natin kung makakaya na rin niya yung maglakad talaga ng matagalan ba. Orientation na nila sa Lunes eh. Pero alam niyo, believe ako kay Shanley kasi kahit na sobra na pala siyang nasaktan nung talaga, yung makita na niya si mama, naku, grabe ang yakapan nilang dalawa, as in, naramdaman ko talaga na si Shanley, miss na miss niya si mama. Ngayon, ito na kami, ika nga ng kapatid ko, back to origin. Pero hindi alam ang spelling. Maraming salamat sa inyong lahat sa suporta niyo sa channel namin. I love you all from the bottom of my heart. Mwah!